Pagkatapos nga po ng media day ng Golden State Warriors, dediretso na nga ang team sa training camp sa kanilang facility. Dito unti-unti nang binubuo ni Coach Steve Kerr ang kanilang rotation at game plan. At katulad ng inasahan, hindi pa rin naman dito makakasama si Jonathan Kuminga na hanggang ngayon restricted free agent pa rin dahil hindi pa rin naman ito pinipirmahan ang kontrata ng team. Hindi pa rin naman sila nagkakasundo ng Golden State kung ano ang gagawing sitwasyon dahil magkaiba ang kanilang plano. Do gusto ng Golden State panatilihin si Kuminga, gusto na rin naman itong umalis at lumipat sa Sacramento na nangako sa kanya na bibigyan siya ng starting position. Hindi kagaya sa Warriors, gagawin siyang priority ng Kings. Kaya hindi na nakakagulat bakit nakikipag-stand off na ito sa kanilang general manager na si Mike Dunleavy. Naniniwala ito, wala siyang rason para maglaro pa sa Golden State dahil kapag pumirma ulit siya dito, babaliwalain na naman siya nito sa kalagitnaan ng season at sa playoffs. Samantala, nagtrending nga sa social media noong nakaraan ang pangalan ni JaVale McGee matapos magtala ito ng 32 points, 13 rebounds sa kanyang NBL debut sa Australia. Hindi nga po ito nakakagulat bakit puro papuri ang kanyang natatanggap. Ayon sa mga ito, napaka-phenomenal nga daw ng galaw ni McGee dahil sa kabila ng kanyang edad, mabilis pa rin naman ito at hindi pa rin nawawala ang athleticism. Kita rin naman na nakapataas talaga ang basketball IQ nito bilang isang big man plus na ipapakita nito ang kanyang skills sa shooting. May ilang nga nagsabi na nararapat talagang bumalik ito sa NBA dahil meron pa rin naman nga siyang maibubuga ang dating center ng Lakers. Meron na rin naman nga itong exit clause ang kanyang kontrata kaya maaari nga siya talaga siyang kunin ng kahit anong team sa liga. And speaking of Lakers, may lumabas ng balita ngayong araw na bagamat sunod-sunod ang transaksyon nila, hindi pa rin naman tapos sa pagkuha ng bagong player dahil nangangailangan pa rin sila ngayon ng pangatlong sentro na isasama kina DeAndre Ayton at Jackson Hayes matapos nilang tanggalin si Kyler Kelly. Sa kabilang banda, hindi nga po nakasama sa media day ang starting point guard ng Houston Rockets na si Fred VanVleet matapos itong magka-ACL injury. Pero sa kabila ng nangyaring yan, hindi rin naman dito nababahala ang team. Sa sobrang lalim ng kanilang lineup at sa dami ng mga players na kaya mag-step up, siguradong magiging madali para sa kanila na palitan si VanVleet sa rotation. Mismong si Kevin Durant na ang nagsabi, malayong malayo ang kasalukuyang lineup ng Rockets kumpara sa kanyang dating team na Brooklyn Nets at Phoenix Suns. Kompletos rikados nga ang roster kaya kahit man mawalan sila ng isang player, kakayanin pa rin nila. Sinabi rin naman ito na mas ganado siya ngayon since sa unang pagkakataon may makakasama siyang mga batang malalaro na magbibigay enerhiya sa loob ng court. Merong defensive player at ilang mga big man na magagamit nila bilang advantage sa mga darating na laro, lalo pat ayon kay Kevin Durant, isa sila ngayon sa kinakatakutan lalo sa Western Conference.